Tama nga pala. Ilang araw na kalipas, nagsulat ako kay ama tungkol sa pagpawalang bisa ng kasunod sa kasal. Kailangan ko pa bang hintayin ang tugon? Binibini! Tinanggihan ng pamilya Jiang ang pag-urong sa kasal. Ngayon, gusto kang makita ni Ginoong Jiang. Ikaw ay isang kagalang-galang na dalaga, ngunit ganito mo ako pinapahiya. Anong klaseng asal yan? Ginoong Jiang, bakit ka nagre-reklamo? Kumakain ba ako ng bigas ng pamilya mo? Tiyan, may huwag kang magbiro. 3 taon kitang hinintay. Iniwan ko pa ang pwesto ng pangunahing asawa para sa'yo at kukuha na lang ako ng ibang babae para magkaanak. Ano bang ikinagagalit mo? Nagmamadali kang mag-asal ng iba para lang magkaanak? Pakiramdam mo ba hindi ka naabot sa edad na 21? Pagpasok mo sa Jiang Mansion, naging bastos ka na. Pati bibig mo, puro masasakit na salita. Pagkalipas ng 3 buwan, iyan ang araw ng ating kasal. Sa totoo lang, darating din ang ikatlong prinsipe at ang marangal na konsorte para mamahala. Kaya siguraduhin mong maayos ang asal mo. Huwag mong ipahiya ang pamilya Jiang. Walang hiya. Bastos ka! Mula pa noon, nabalita na ni Ginoong masamang balita nang malaman ng amang ginawa ng Ginoong Jiang. Nagdilim siya sa galit. Sinabi niya dapat mo na lang putuloy ng kasal. Kung pipilitin ng pamilya Jiang pamilya mo, handa kami sumunod sa gusto mo, Binibini. Iyan talagang gaya ng kapatid kong yon. Binibini, ginagamit pa niyang marangal ng konsorte at ang ikatlong prinsipe para takutin ka. Pwede pa ba natin itigil ang kasalang ito? Pwede. Kahit ano pa. Ang bagay tungkol sa pag-uro ng kasal, kailangan natin gumawa ng ibang paraan. Dongshan, sabihin mo nga, bakit kailangan itali ang mga babae sa mga lumang tuntunin? Mula nang pumana ang ginang 3 taon na kalipas, dahil sa pagkakasangkot ng iba, nagkasakit ng mataas na lagnat ang Binibini ng 2 linggo. Pagkagising niya, tila nagbago ng kanyang pagkatao. Binibini, huwag mo na masyadong isipin. Pagbalik ng Ginoo, sigurado papaglalaban ka niya. Kung kaya na mag-alaga ng ibang babae, kaya ko rin. Ay, bakit hindi pa dumarating ang tulong ng kanyang kamahalan? Kumantala pa, ang kanyang kataas-taasang prinsipe ay mapipilitang maging monghe. Ginoo, hindi mo pa naputol ang ugnayan mo sa mundo. Mahal na guro, desidido na ako. Hindi mo na kailangan pangaralan ako tungkol sa pagtalikod sa mundo. Mas mabuti pang tulungan mo muna kung kalaman ang isip ko. Maaari ba yon? Ang Buddha ay tumutulong sa may kapalaran kung gano'ng kalakas ang ating ugnayan. Bakit hindi mo man ako tulong sa paglalakbay kong ito? O pang maputol ang mga tali sa mundo bago ka tuloy pumasok sa templo? Anong balak mong gawin? Gawin? Ano sa palagay mo? Kung ayaw ng pamilya dyan ang bawin ng kasal, gagawin ko sila mismo mga makaawa. Hindi ba't pagtatakip lang naman ito? Sino bang hindi marunong magplano ng kasal? Ako may isang bagay na bumagabag sa isip ko. Pwede ko bang hiramin ang batang monghe mo? Babae, ako ay isang monghe. Mga tao, itali niyo itong disenat at gwapong monghe nito. Gusto ko siya magati sa akin sa templo. Akong bahala sa kanya. Ikaw ang bahala sa akin? Gusto ko siya magati sa akin sa templo. Akong bahala sa kanya. Ikaw... Anong pinakain mo sa akin? Ang amin nilim na gamot mula sa pamilya mo. Huwag kang gagamit na yung panlalakas. Kung hindi, babalik na lang epekto. Ay nako, alam ko naman kung magmamonghe ka, may malasakit ka sa iba. Kaya naman, tulungan mo na lang ako. Tulungan mo ako malampasan pagsubok na ito. Ayos ba? Pagkatapos, pipili ka ng gadaan ng lupayan o bahay na gusto mo, ipapagawa pa kita ng isang lugar na mas malaki pa kaysa sa Loyan Temple. Bitawan mo ko at kakalimutan ko na nangyari ito. Hindi pwede. Kung papakawalan pa kita, saan pa kung makakahan ng ganitong tapat na lalaking panlabas? Bakit ba puro mga inutil kayo? Ay naku, mahal na prinsipe. Huwag niyo po kami sisihin.
kapag kayo po'y nagpakalbo, puputulan kami ng ulo. Ha? Hindi mo kailang magulat. Hindi nakakaya na mataas sa mga bantay kung bihasa sa limang kaharian. Bata ka pa, pero gusto mo na magmonghe. Malamang, tumakas ka lang, hindi ba? Hulaan ko. Ang mga tauhan mong yan, gustong-gusto nilang dalhin kita ngayon din. Guro, totoo bang mananatili ka na lang na walang gagawin? Lahat na itinagda ng tadhana, hindi na kayang pigilan ng tao. Huwag mo nang tingnan ng pinuno. Kung may alam ka lang sa mundo, maintindihan mo sana. Na ang tulad mo may marangal na asal at galing sa isang kilalang pamilyaro ay wala pang anak. Kung pipilitin ka lang pinuno na magpakalbo, palalampasin ba siya ng pamilya mo? Ibig sabihin, ang pagsubok sa akin ay peke lang? Huwag mo na yung isipin. Sumama ka na lang sa akin pauwi ng palasyo ng 10 araw. At ipapangako ko, pagkatapos nun, kahit anong gusto mong gawin, gawin mo. Kung gusto mong magmonghe, sige, lahat ng yan, ako nang bahala. Huwag kang magsalita ng kayabangan. Wala kang magagawa, napili lang kita. Ayusin mo ng mga gamit mo, babalik tayo bukas. Ang pangalan ko ay Woming Chan. Kung ayaw mong sabihin ang pangalan mo, sabihin mo lang palayaw mo. O baka naman, gusto mong tawagin kitang maliit kung mahal. Sino bang papayag sa ganyang tawag? Hindi ko akalain may ganitong maya na binata. Huwag kang mag-alala. Una, hindi ako pipilit sa'yo. Pangalawa, hindi kita pahihiyain. Pangatlo, hindi kita lalapastanganin. Isipin mo na lang, lilipat ka ng lugar para mag-aral. Maraming libro tungkol sa pagninila at disiplina. Totoo bang marami kang librong ganon? Pumunta ka sa bahay ko, tignan mo mismo. Mag-ingat ka! Ano tong nararamdaman ko? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ikaw? Binibini! May isang babae sa labas na umiiyak. Yakap ang kanyang anak, hinarang ang karwahe, at gusto makipagkita sa'yo. Bihira mangyari to. Nagbigay galang ako sa kalimang binibini. Ipinakikiusap ko. Ipagkalob niyo pa sa aming mag-ina ang dantong asawa ng Buddha. Ang init-init pa naman. Lumot ka pa rito para saan? Woming Chan, ikaw pinanganak bilang pinakamarangal na anak ng 5 kaharian. Pero ano ngayon? Hindi mo rin alam kung paano palagyan isang lalaki. Binibini. Si Jiang Jishi ay napamahal sa'yo. Kahapon, sinabi niya sa akin, kapag kasal mo raw, ipapalagay niya sa'yo ang 2 bata. Ako naman ay pumayag. Ang bunso ay 2 taong gulang na. Kaya binibigay ko siya sa iyong pag-aaruga. Kampante ako sa'yo. Chichi! Ang asawa ko. Kakapanganak lang. Mahina pang katawan. Natatakot ako para sa kanya. Aba, ang babaeng ito, ang galing umarte. Lahat ito, para lang magang karapatan sa pag-aalaga ng batang nakakatuwa. Hindi ko makakaila. Talagang may mata ako sa pagkakilala ng tao. Si Wujia, ang ika-4 na anak, ay nagkatagdang pakasalan si Jiang. Nilapastangan niya ako. Para lamang sa pansariling pakinabang. Nakakaawa talaga. Sino nakakaawa? Huwag mong sabihin isa ka rin sa mga lalaking naluloko sa power-effect ng mga babaeng tuso. Ano? Sige ka lang dyan. Ngayon, tuturuan kita. Kung anong tunay na kahulugan ng mapanilang na babae. Mga tao, ang bata ay walang kasalanan. Bigyan ng ang anak ni Jiang Jizi. Binibining Son, kahit anong plano ng matatanda, hindi dapat isinasangkot ang sanggol para lang gawing kasangkapan sa pagkikipagtagisan. Binibini, anong pagkikipagtagisan? Hindi ko po naintindihan. Noong una, ang pamilya niyong Sun at si Wang Hu ang nag-utos na papasukin ng mga salan sa piging ng tag-init. Sa loob ng isang araw, nawalan ako ng ina't asawa. Kung hindi dahil sa may mahalagang dala ako noon, baka ako may hindi nakaligtas sa kamatayan. Maging aking pamangkin at pamangking babae, sa murang edad, ay naranasan na mawalan ng ina. Ang kanilang ama ay nasa hangganan, nagtatanggol ng bayan. Kaya't sa akin lamang, bilang tiyahin, sila lang kasama upang magluksa para sa kanilang ina.
Tatlong taon kong inalaga ng mga bata. Ayaw ko magkita sila magdurusa. Kung hindi dahil sa tunggal yan sa pagmamahal, sa tingin mo ba, ganang kalupit ang puso ko? Ako? Ano ba yan? Sa babaeng tulad niya, anong dapat kaawaan? Noon, ang kanyang ama mismo ang siyang pumatay sa mga kababaihan ng pamilyang Wu. Oo, kung totoosin, ang babaeng ito ay ano rin sa tiwalang opisyal. Hindi talaga siya inosente. Kaya dapat lang magalit ang taong ito. Dapat siyang sumigaw. Bakit hindi na siya sumunod sa itinakdang kapalaran? Binibining Song, anuman ang iyong hinanakit, hindi mo dapat gamitin ang sanggol. Ang iyong ginagawa ay lubhang nakakagalit. Sinamantala mo pang wala ang ama't kapatid ko sa hangganan, minamaliit ako, isang dalagang nag-iisa sa pamilya. Binibini, ang Duke at ang Young Master ay kasalukuyan. Nakikipaglaban. Kung malaman ng Duke na naprotektahan niya ang Jiangdong pero hindi ang nag-iisang anak, gaano siya maghihirap? Ang mag-amang Wu ay nakikipaglaban sa hangganan. Kung wala ang pamilya niya, bakit niya ako hahayaang maging kirida, sirain ang kabataan niya? Walang hiya, maging kirida ng iba, tapos linoloko mo pa kami. Walang katarungan. Dahil hindi ko kaya, hindi ako susunod sa pambubuli mo sa akin at sa pamilya ko. Anong ibig mo? Hayop ka! Dapat sana ay napatay ka na! Tigilan niyo na ang pagbabato, Wu Mingtian. Ano itong ginagawa mo? Lumabas ka rito. Huwag kang mag-alala o kumilos. Umupo ka. Di ko hahayaang saktan ka ng pamilya Jiang. Hindi ko alam iniisip mo. Ikaw problema ko ngayon. Anong problema niya? Napakaganado niya kay Jiang Yuan. May alitan ba sila? Wu Mingtian, bumaba ka riyan. Huwag kang gumalaw. Masyado kang magulo. Ganyan, mas maayos. Hindi, bumaba ka diyan. Bago pa man tayo ikasal, ganyan ka nakadedikado? Aling maharlika sa syudad ang walang maraming asawa? Ngunit ako, ikaw lang ang nag-iisang babae ko. Sapat na yon upang maipakita ang aking taus-pusong damdamin sa'yo. Huwag ka namang walang utang na loob. Si Jiang Yuan, walang hiya, pampublikong pinahiya ang anak ng Duke. Naging walang batas ang kapangyarihan ng ikatlong kapatid. Oo, naisip ko rin. Kanina, parang narinig kong may kinakausap si ate sa loob ng karwahe. Kaya malamang, hindi lang siya ang nasa loob. Baka naman may kasama siyang ibang lalaki doon? Ano? May lalaki si Wu Mingtian sa karwahe? Hindi ako nagkamali. Wu Mingtian, agad mong buksan ang kurtina upang maimbestigahan ko ito? Kung hindi, ipapawasak ko ang iyong Wuduk Mansion? Sobra na to, ang aming pamilya ay nagsikap para sa pag-unlad ng pamilya Xiao. Ngunit ganito lang kami hiyain ni Jiang Yuan? Inaakala ba niyang wala na ako o patay na ako? Teka, wag! Ganun na lang ba ako hiyain ni Jiang Yuan? Akala ba niya patay na ako? Wag! Kung makita ni Jiang Yuan ang mukha mo, mamamatay ka. Ano yon? Kinuha man kita bilang kerida, ayaw kong malantad ka at pag-usapan ng iba. Kung makita ng pamilya Jiang ang itsura mo, siguradong gaganti sila. Malaladay sa panganib ang buhay mo, pero poprotektahan kita. Kaya, sa palagay mo ba'y natatakot ako at balak kong tumakas? Kailangan ko mang umiwas sa pamilya Jiang, natural lang na matakot ka. Ngunit huwag kang mag-alala, ngayong kinuha kita, siguradong poprotektahan kita. Kaharap mong mag-isa ang pagtataksil ng pamilya Jiang na sadyang mapanlinlang at mahirap talunin pero ginagawa mo pa rin ang lahat para sa akin. Nakakatuwa. Sige, poprotektahan ko kayo. Mengxiang Gifu, ilabas ang signal flare. Tawagin ang mga mansion guard ng Wu. Kung may haharang, ipakita ninyo na hindi palamuti lang ang mga mansion guard ng Wu. Sige, young lady. Wu Mingtian, huwag mong hayaang mahuli ko ang iyong tunay na ama. Wu Mingtian. Nasaan si Xiaoyu? Magiging kirida ako. Pag di ka umuurong sa kasal, di na tayo magkikita. Wu Mingtian, huwag kong mahuli ang ama mo. Mengxiang, magpalit tayo ng damit mamaya. Baka bumalik sila. Opo, Binibini, narito na po tayo. Little scholar, narito na tayo. Nahihiya ka na naman. Nung nandito si Jiang Yuan, hindi ba't ang init ng pagtanggap mo sa akin? Noon yun nung una,
Pagkatapos ng lahat, hindi ko akalaing. Bakit pula yung tenga mo? Mapalad ang may ganitong klasing pamangkin na manugang. Napaka-inosente, hindi ko lang alam kung ang pagiging inosente ay totoo o sinasadya lang. Kung gusto mong kanselahin ang kasal, huwag ka nang umarte pa. Aking munting pakwan, huwag kang mag-alala, paniguradong poprotektahan kita nang walang kapintasan habang buhay. Sino ang nagsabi niyan sa iyo? Ang ibig kong sabihin ay, paano mo ito haharapin sa huli? Ang iyong bayaw ay isang meritorious official. Hindi nila kayang kumilos para sa iyo. Maaari kang humingi ng tulong sa emperador. Bago pa tuluyang masira ang iyong reputasyon, pigilan mo na ang pagkasira nito. Nag-aalala ka ba para sa akin? Munting pipino, kahit hindi ako palaging pinakamaganda, disente naman ang aking hitsura at karapat-dapat ako sa iyong gwapong mukha. Isa pa, kung magiging akin ka, mayroon kang magiging matibay na suporta mula sa tanggapan ng Duke. Gayunpaman, gusto mo pa ring iwasan ko ang anumang masamang maaaring mangyari? Ang tulong at suporta ng Duke ay maaaring maging kaakit-akit sa ibang tao, subalit para sa akin, isa lamang itong panlabas na biyaya. Matagal na ring mahusay ang emperador sa pagbabalanse ng kapangyarihan. Nabalitaan kong mahina raw ang Crown Prince at hindi nakikisama sa usapin ng korte. Siya marahil ang talunan sa imperial power struggle. Sino nagsabi mahina ang Crown Prince? Matagal nang di nakikialam ang Crown Prince sa pamamahala. Diba't gusto niya pero hindi kaya. Dalawa lang ang tagapagmana ng emperador. Di maaasahan ng Crown Prince, kaya sa Third Prince siya papanig at angka ng Third Prince ang pamilya Jiang. Tutulungan pa ba ako ng emperador na kansilahin ang kasal sa pamilya Jiang? Oh, sigurado. Ikaw na tumalikod sa mundo, paano mo mauunawaan ang liku-likong daan ng imperyo? Sobra ka na. Kilala mo ba kausap mo? Huli na ang lahat para sa anumang sasabihin, wala nang bawian. Mula nang magdesisyon akong iligtas ka, buong puso kong pinasa ng lahat ng responsibilidad. Napakabigat ng kanikala ng lipunan para sa mga babae. Ngunit pipilitin kong alisin ang mga ito. Kahit na puno ng tinik at balakid ang aking landas, luluhod ako at tatawirin ang lahat ng hirap. Hindi ako magrereklamo at hindi ako magsisisi. Hindi magrereklamo, hindi rin pagsisisihan. Hindi magrereklamo, hindi rin pagsisisihan. Meng Xiang, sundin mo ang aking utos. Ipunin ang lahat ng mansion guard mula sa Duke ng Mianwu at tiyaking mapoprotektahan ng husto ang aking concubine. Sa panahong ito, dodoblehin ang sahod ng aking mga tauhan. Kung may sino mang sumuway sa aking utos, ang buong pamilya nila ay ipapatapon. Munting halimaw, bumaba ka na. Narinig ko na iyan daw ang aklat na tutulong sa akin para makapagsimula sa aking paglinang, kaya doon na tayo dumiretso. Ano? Young lady, nakasunod sa atin ang Royal Guard. Bakit naman darating ang Royal Guard? Di ako takot, pero bakit sila ang bilis dumating? Paano naman darating ang Royal Guard? Nababalitaan ko na lubos na pinahahalagahan ng emperador ang pinuno ng templo ng Longyuan. Marahil ang matandang iyon ay salawahan at isinumbong sa emperador na itinali kita.
Binibini, anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Handa tayong harapin ang anumang hamon. Sino man ang dumating ngayon, hindi ka nila maaring galawin. Kung ang pinata na si Jam ay maaaring magkaroon ng kirida, at ang mamamayayamang henerasyon ay maaaring magkaroon ng kirida, bakit ako hindi maaaring magkaroon ng kirida? Sa mundong ito, tanging mga babae lang ba ang pwedeng maging lalaki at maging pabago-bago ng isip? Ihatid mo muna ang kirida ko sa mansyon. Ako na ang bahala sa iba, ha? Gusto kong makita kung paano mo babasagin ang mga tanikalang yan sa sarili mong lakas. Bumingtian, mag-ingay ka, anumang gulo, ako ang bahala sa iyo. Ang young lady ay ang young master ng mansyon ng Duke ng Qin, pinuno ng mga gwardya ng palasyo, pinsan ng Crown Prince, at lubos na pinagkakatiwalaan ng emperador. Akala ko mga taga-pamilya Jiang ang darating, hindi ko inasahan na mortal nilang kaaway pala. Iginagalang na Qin Shizi, maaari ko bang itanong kung bakit naparito kayo sa aking mansyon kasama ang iyong mga tauhan? Nag-aalala ang kamahalan sa iyong kaligtasan, kaya ako'y ipinadala upang tumulong. Nagpadala ang emperador ng Royal Guard dahil ba sa akin? Kanina, narinig kong gumamit daw ang young lady ng 100 tagapagbantay sa mansyon para lamang sa isang kirida. Ang Shinjuku's Mansion ay sumusuporta sa Crown Prince, ang Jiangjuku's Mansion naman sa Third Prince, kaya matagal na silang magkaaway. Ito'y pagkakataon para pabagsakin ang pamilya Jiang. Medyo kakatwa, pero galit lang ito sa Jiangjuku's Mansion. Sigurado akong napalitaan mo na ang mga nangyari nitong mga araw, Young Master Qin. Oo, malaking usapan ito at maging ang kamahalan ay hindi natutuwa sa mga ikinikilos ng pamilya Jiang. Kinukuhang concubine ni Young Master Jiang ang anak ng taksil. Ilang beses akong nakipag-ayos na kanselahin ang kasal, ngunit ininsulto lang ako. Akala nila'y wala akong kakampi at pinaghubad pa ako. Kailanman ay hindi ko naranasan ang ganitong kahihiyan. Ginagawa ko ito upang makita ng buong syudad kung kaya niyang magsimula ng gulo. Tiyak na kaya ko rin siyang bigyan ng mas matinding gulo. Kung siya ang magsimula, ako ang tatapos. Matagal ng palihim na naglalaban ang pamilya ng Duke ng Qin at ang pamilya ng Duke ng Jiang, ngunit hindi ko nagawang iparanas kay Jiang Lian ang ganoong kalaking kapahamakan. Hindi ko inaasahan na madali lang itong magagawa ng dalagitang ito. Ang ginawa ni Binibining Wu ay talagang kahanga-hanga, pero dahil na rin ito sa labis na pang-aapi ng pamilya Jiang, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko ang iyong hinanakit at paghihirap. Tiyak na ipaparating ko ito ng tama sa kamahalan. Pinatawag ka. Hindi ko akalain ganyan kadali kausapin si Young Master Qin. Hindi. Ang pamilya Qin at pamilya Jiang ay may kanya-kanyang pinagsisilbihan, hindi sila magkasundo. Nitong mga nakaraang taon, malakas ang ikatlong prinsipe, kaya palihim na ginigipit ang pamilya Qin. Ngayong nangyari ito, gusto nilang manood ng gulo, at para na rin gamitin ito para isumbong ang pamilya Jiang sa emperador. May kinalaman ito sa pamilya ng hari, kayo. Nagpumilit akong kanselahin ang kasal, kaya kagalit ko na ang ikatlong prinsipe. Ngayon, kailangan kong gamitin ang pamilya Qin para mapalapit sa Crown Prince. Sa ganoong paraan lang mapoprotektahan ang pamilya Wu ko, kaya hindi ako nag-aatubiling bigyan ng alas ang pamilya Qin. Kamakalan. Sa pilitan kong isinama ang little scholar, kailangan ko siyang suyuin. Sino kayang Ginoo ang binatang iyon? Napakakino at katangi-tangi ng kanyang dating. Iimbestigahan ko po. Sige, mahal, nagugustuhan mo ba ang bulaklak na ito? Pipitasin ko ito para sa'yo? Noong ako ay bata pa, mayroon ding pumipitas ng lotus para sa akin. Pagkatapos, anong nangyari pagkatapos noon? Ano ang sunod na nangyari? Gusto ko ang totoong lotus mula sa lawa, at ikaw naman,
Ang puting jade pendant na lotus na nasa aking baywang ang hinahanap mo? Anong nilalaro ninyo, kamahalan? Kuya, bakit ka nag-iisa rito? Tara, laro tayo. Makipaglaro sa akin, alam mo ba? Kuya, ang ganda ng iyong jade pendant sa baywang. Maaari ko bang ipagpalit sa lotus na hawak ko? Matagal na tayong di nagkita. Nakalimutan mo na ako. Hindi ko rin alam kung saan nagmula ang jade pendant na ito, ngunit nasanay na akong isuot ito. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Bukod sa puting jade pendant na may lotus, ano pa ang gusto mo? Dali, sabihin mo sa akin. Huwag lumapit. Nahihiya ka na naman? Huwag kang matakot. Ngayon lang ako nagkaroon ng kirida, kaya wala akong karanasan. Ganito ang ugali ko pero gusto mo pa rin ng pangalawang beses? Sa buong buhay ko, ikaw lang ang nagustuhan ko. Wala kang galang. Ang linyang yan, paano ba sinasabi sa mga nobela? Aking mahal, suotin mo ang aking jade pendant at mula ngayon, ikaw ay sa akin na. Kailangan mong panatilihin ang iyong dangal bilang isang lalaki. Bawal kang tumingin sa iba at lalong bawal kang magpahawak sa ibang babae basta't ikaw ay masunurin. Kahit sinong lalaki, di ko titingnan. Ikaw lang ang mamahalin ko. Sinong gusto? Kung ayaw mo, ibabalik ko na lang. Pakinggan mo ang hangin na humahampas sa akin at ang puso ko ang bilis ng tibok. Nanlalabo ang aking mga mata. Tara, ipapakita ko ang iyong silid. Makinig ka, mahal. Young Master, ang Crown Prince, di natin ililigtas? Iligtas? Sa aling bahagi mo nakita na kailangan ng Crown Prince ng saklolo? Nais lang ni Ashen na magpahinga at sinabi niya na ang dalagang ito ang magdadala sa kanya pabalik sa realidad. Pero ginawang kirida ang Crown Prince kung ito ay makararating sa kaalaman ng emperador. Babalik na tayo sa palasyo. Kamahalan, nakita ko po ng malinaw. Kusang loob na sumama ang Crown Prince sa dalaga ng pamilyang Wu. Kalokohan. Ito'y kalokohan. Zisu, bilisan mo at kunin ang... Anong kalokohan? Si Shen natin, laging umiiwas sa babae at nais mag-aral. Ngayon, kusa siyang sumama sa babaeng yan mula sa pamilya Wu. Ibig mong sabihin, may gusto si Shen sa dalaga ng pamilya Wu? Pero para siyang kinuha para maging isang concubine. Mahal na hari, sa tingin ko ayos lang yan. Mas mabuti kaysa magpari siya. Kung magagawa ng babaeng yan na ibalik ang anak natin sa mundo, baka magkaapo pa tayo. Haha, totoo nga yan. Kung talagang gusto siya ni Shen, dapat ikansela ng hari ang kasal ng dalaga ng Wu. Ang pamilya Jiang ay meritorious official din. Hindi maaaring dahil hari ako, kukunin ko ang manugang ng isang meritorious official. Sisirain nito ang loob ng iba pang opisyal at kukontrahin tayo ng mga scholar. Ang kasunduan sa kasal na ito, ako. Dapat pumayag ang pamilyang Jiang. Kamahalan, malaki ang epekto ng ginawa ni Binibining Wu. Hindi ito palalampasin ng pamilyang Jiang. Ang pamilyang Jiang. Kinuha nila ang anak ng isang kriminal para maging concubine at gumawa pa ng malaking gulo. Hindi nararapat sa isang pinuno ng opisyales. Shunhai, dalhin mo ang mga tao sa pamilyang Jiang at bigyan sila ng matinding babala. At ikaw, Zisu, magpadala ka ng ilang mapagbantay na tao upang pagmasdan ang pamilyang Jiang. Tiyakin mong hindi masaktan ang aking Crown Prince at si Binibining Wu. Masusunod po, kamahalan. Ngunit ginangwang, hindi pa po kilala ng panganay na anak ng pamilyang Wu, ang Crown Prince. Dahil sa pagmamadali nilang dukutin siya, maaaring hindi pa niya nabatid ang tunay na pagkatao ng Crown Prince. Ang aking pangamba ay pagkatapos nito. Hindi maaari iyon! Shunhai, Zisu, iparating ninyo ang aking utos. Sino mang magbunyag sa pagkakakilanlan ng Crown Prince, ipapapatay ko ang kanyang buong angkan. Kamahalan, paano kung ang Crown Prince mismo ang magbunyag ng kanyang pagkatao?
Hindi magsasalita si Shenger. Matagal na sana siyang nagsalita. Siguro, nagpapakasarap pa siya kasama ang dalaga ng pamilya Wu. Hindi mo pala gusto ang tokwa. Ang lahat ng pagkaing nakahanda sa mesa na ito ay sadyang ipinaghanda ko para sa iyo sa kusina. Kainin mo lamang kung ano ang iyong gusto. Espesyal ba itong inihanda para sa akin? Natural, inihanda ito para lamang sa iyo. Hindi mo ginalaw ang iyong chopsticks. Baka naman hinihintay mo akong subuan ka? Halika, kumain ka pa ng isa. Sobra ka na. Hindi dapat naglalapit ang babae at lalaki. Huwag kang bastos. Hindi ba't kumain ka na kanina? Ginawa kitang concubine. Sa tingin mo ba'y mahalaga pa sa akin ang mga pormalidad na yan? Kalokohan. Kung magpapatuloy ka, ako'y... Ano? Kakaiba, walang nagawa sa babaeng yan. Binibini, ang asawa ng Juk ng Jiang ay dumating. Bakit po siya nandito? Masama bang paalisin siya? Nabalitaan kong nagpadala ang palasyo kay Eunuch Shunhai para bigyan ng babala ang pamilya Jiang. Namutla sa galit ang Juk ng Jiang. Ang pamilya Jiang, na kinikilala bilang scholarly family na may reputasyon sa mga opisyal, ay sinermonan ng emperador. Mas masahol ito kaysa pagbawas sa sahod, kaya malamang ay naparito sila para kansilahin ang kasal. Mahusay ka, Binibini. Malaki ang kawalan ng Jiang kaya sila narito para kansilahin ang kasal. Nais ng pangatlong kapatid ang trono. Bakit na yun pa siya aatras sa kasal? Kuya, halika, sabay tayong tumingin. Ngunit kayong dalawa, mauna na lang muna kayo doon. Isuot mo ito, huwag mong hayaang makita ng iba ang iyong mukha. Ay ginang Jiang, huwag po. May sakit ang aming Binibini. Gusto kong makita ang Binibini. Ako ang magiging biyenan niya at hindi ako natatakot na maakusahan ng kawalang galang. Halika, sumunod ka sa akin. Grabe, hindi siya mukhang naparito para kansilahin ang kasal. Paano kung mag-astang biyenan siya sa'yo? Kuya, gusto mo bang magkunwari tayo at maglaro ng isang eksena? Anong balak mo? Ginang, imbes na manatili sa poder ng Juk ng Jiang, bakit ka nanggugulo? Tiyan, gaano ka man kadismaya sa ginawa ni Yue Er, may hangganan ang pagtatampo mo, hindi ba? Akala mo ba nagtatampo lang ako? Ang lakas ng loob ng babaeng yan. Ano ang iyong inilagay, binata? Biglang naging napakalinaw ng aking pang-amoy. Mayroong sinag ng liwanag na kumakalat at sumisikat sa bawat pagtibok ng aking puso. Ginang, akala mo ba nagtatampo pa rin ako? Ikaw yan! Ginang, huwag kalimutan ang bilin ng Ginoo. Sa kasal na ito, umaasa ang ikatlong prinsipe. Pwe, walang hiya ka! Ginang, nakita ko, hindi pa rin nawawala ang kunot sa noo ni Binibining Wu at magaan ang kanyang kilos. Marahil birhen pa, ang ilang matatanda, sa panlabas lang pala tumitingin. Ang asal ay nagpapakita ng katotohanan o kasinungalingan. Kailangan ko bang sirain ang anuman para lamang sa isang palabas? Tiyan, nalalaman kong may hinanakit ka at naarito ako upang pagpasyahan ang iyong kapakanan. Mag-usap tayo. Maliban sa pagpapawalang bisa ng kasal, huli na ang lahat para sa iba pang pag-uusap. Hindi. Hindi pa huli. Naku, Meng Tian, ikaw ang nakita kong lumaki. Medyo malikot ka, pero ang pagiging kalmado ng anak kong si Yue Er ay bagay na bagay sa'yo. Ha? Kalmado? 3 taon akong nagluluksa, ngunit siya, sa loob ng 3 taon, 2 na agad ang anak nila ni Wan Shi. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang pagkawalang hiya, ikaw. At yan ba ang tinatawag mong kalmado? Tiyan, alam kong nagkamali si Yue Er. Huwag kang mag-alala, pananagutan ko ito. Pananagutan? Paano? Ibabalik mo ba ang 2 bata sa sinapupunan niya? At si Jiang Shizinyo, hindi ba't nasa masamang kalagayan? Hindi ba't ikaw ang walang dahilan na nagwawala? Kayo ang launang nagwala. Naku, Tiyan.
3 taon kang nagluksa. Sinayang mo ang pinakamagandang panahon. Kung aatrasan mo ang kasal sa pamilya Jiang, saan ka makakahanap ng mas mabuting asawa? Kung gayon, hindi na ako mag-aasawa. Kasama si Xiao Guagua, hindi ako maglilingkod sa biyanan o magtitiis sa bahay ng iba. Sa tingin ko, mas mabuti iyon. Kabalastugan! Ha? Mas matanda ako. Nagpunta ako rito para humingi ng tawad. Ano ka ba ang gusto mo? Hindi po ako karapat-dapat. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay putulin ang anumang ugnayan sa pamilya Jiang. Huwag kang padalos-dalos. Huwag mong kalimutan. Nasa hangganan ng iyong ama't kapatid. Kung wala ang aming pamilya Jiang, hindi ka ba natatakot na baka hindi na sila makabalik? Hindi ka ba natatakot na hindi na sila makabalik? Grabe si Madam Jiang. Akala ba ng pamilya Jiang kaya nilang manipulahin ang emperador gamit ang kapangyarihan? Kailan ko sinabi iyan? Paanong nagkaroon ng ganito kalakas na dating ang isang gigolo na palamunin lang? Tama si Xiao Guagua. Ginang Jiang, ang aking ama't kapatid ay nagbabantay sa kaharian. Ang emperador ay mabait at may panunumpa sa aking ama. Kaya bakit niya sila pababayaan? Bakit kami aasa sa pamilya Jiang sa korte? Ikaw! Puro plano ang sinasabi ko. Huwag mo lang isipin ang sarili mo. Isipin mo rin ang mga anak mo. Pakasalan mo ang aming yuaner. At pagkapanganak ng anak nyo, magkakaroon na agad siya ng titulong duke na minana sa aming angkan. Ano naman ang maibibigay ng vixen na yan sa anak mo? Huwag mo akong linlangin gamit ang titulo ng duke. Sa pagiging mapanlinlang ng anak mo, hindi nga tiyak kung mananatili sa kanya ang titulong iyan. Tapos gusto mo pang tiisin ko ang kahihiyan sa inyong pamilya. Aba! Ang aking Xiao Guagua ay gwapo at mabuti. Ang aming mga anak, sa sarili nilang galing, ay magiging makapangyarihang opisyal, pangalawa sa emperador, higit sa lahat. Mas mahusay iyan kaysa sa walang kwentang titulo ng duke ng pamilya nyo. Anak natin? Oo, anak natin. Anak natin? Oo, mga anak natin. Itong binatang ito, sa kabila ng pagiging tahimik, ay napakagaling umarte sa mga mahahalagang sandali. Xiao Guagua, tandaan mo, napakasilosa ko. Ang anak nilang lalaki ay marumi na. Ayoko sa kanya, ikaw ang gusto ko. Ang dami mong sinasabi! Dahil lang sa hamak na lalaking iyan, ganyan mo hiyain ang yuaner ko. Tanungin mo ang mga tao rito kung mas karapat-dapat ba siya kaysa sa yuaner ko. Ang anak niyo ang hindi karapat-dapat. Sino sa tingin niyo ang hindi karapat-dapat? Paano ko ang ginang? Hay! Ang inyong kasal ni Yuaner ay nakagkasunduan na 5 taon na at pinaghintay mo pa siya ng 3 taon. Hindi papayag ang pamilyang Jiang sa pagpapawalang visa. Kahit umabot sa emperador, kailangan ninyong tuparin ang kasunduan sa kasal. Kapag lalo kang nagwawala, mas magiging mahirap ang buhay mo sa pamilya Jiang. Pinapayuhan kita na... Hindi ko kailangan ng payo mo. Kung hindi naman tutol ang pamilya Jiang, may 3 buwan pa. Sabay kaming ikakasal, isasama ko ang anak namin ni Xiao Guagua sa kasal. Hayop! Napakawalang hiya mo! Hayit ka! Nakakahiya. Ang galing naman niya. Walang hiya ka. Paano mo nagawang sipain ako? Alam mo ba kung sino ako? Mga bantay. Kaladkarin niyo ang walang galang na ito sa dukesa at paluin hanggang mamatay. Paluin ako hanggang mamatay? Sa tingin ko, wala kang karapatan. Ako ang tiyahin ng 2 prinsipe. Hindi ko ba kayang labanan ng isang kirida na tulad mo? Mga bantay! Ginang Jiang Duke, nasa pamamahay ka ng mga Wu. Munting Ginoo, bumalik ka na sa pamilya Jiang. Gugwang Tian, sisirain mo ba relasyon natin sa pamilya Jiang dahil lang sa isang vixen? Go! Magtipon ka ng 100 gwardya at ihatid si Ginang Jiang sa kanyang pamamahay. Tara na! Wang Tian! Paano mo nagawa sa akin ito? Aray! Binibini, ano ang gagawin sa mga handog ng pamilya Jiang? Ang lahat ng ito ay dapat ipunin at dalhin sa silid ni Xiao Gua upang magsilbing kanyang dote. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangan pang magtanim ng sama ng loob sa pamilya Jiang. Bukod dyan, magdadala ka ng sugo sa tahanan ng Qin upang ipaalam kay Young Master Qin na sa loob ng 3 araw ay dadalo ako sa Royal Autumn Banquet. Sa araw na yon, pakisuyo, ipakilala niya ako sa Crown Prince. Binibini,
Nagpadala na kami ng mensahe sa pamilya Qin, ngunit dahil tinanggihan natin ang kanilang pabor dati, may pangamba akong. Bakit matatakot? Ang kaaway ay mabiting kaibigan. Dahil walang utang na loob ang pamilya Jiang, papaboran ko ang Crown Prince. Panigurado matutuwa rin ang pamilya Qin dito. Bini-bini, huwag mo nang sabihin yan. Kung umabot yan sa emperador, maaari kang maparusahan sa pagbubunyag ng lihim. Saka, balita'y sakitin ng prinsipe, hindi natin alam kung gaano pa siya magtatagal. Sino nagkalat na ako'y sakitin? Anong pakialam ko? Hindi ko siya pakakasalan? Kaya hindi maanada kung mahina siya o hindi magkapagal. 2 beses ka nang pumirma sa kasal. Kanino ka pa ba magpapakasal? Makikipagtulungan ako sa kanya para sa kapwa-benepisyo. Kapag matatag na ang posisyon ko at ng tatay at kuya ko, mamumuhay ako ng malay at walang hadlang habang buhay. Kung mananalo ang ikatlong prinsipe, wala nang iba. Ano ang pakialam ko kung sino ang nasa kapangyarihan? Habang ako'y humihina, umiiral ang mundo. Kung maligaya ako, masaya rin ang mundong ito. Kung ako'y nalulungkot, ang mundong ito ay walang kabuluhan. Ako ang pinagmulan ng mundo. Ako ang pinagmulan. Ang dami kong taon ng paglilinang ng espiritual para lang marinig yan sa'yo. Humanga ka na! Natamaan lang ako sa mga sinabi mo. Natamaan ka na agad? Marami pa akong masasabi na tulad niyan. Kaya, Xiaobo, ipigil mo na yung pagkainggit mo. Kung hindi ka kalang iligtas ng paglilinang ng espiritual, ako na lang ang magliligtas sa'yo, pwede? Uwi na ko. Ha? Ganon? Isa siyang kawili-wiling tao. Bini-bini, nagpadala kami ng mahigit 20 espiya, pero wala kaming nalaman tungkol sa pagkatao ng Ginoo na iyong pinoprotektahan. Hindi simple ang kanyang pinagmulan ng pamilya, baka hindi angkop ituring siyang tagalabas. Anong mali? May di ba kayang harapin si Wu Mingtian sa kabisera? Baka hindi naman siya ang emperador? Sa itsura ninyong dalawa, mukhang hindi kayo nagkasundo. Yaya, baliw talaga ang babaeng yun, pero hindi pa nakakabaliw. Kapag humupa na ang galit niya, isasama ko ulit si Yueya. Bakit di patayin ang halimaw? Yaya, di mo alam kung gaano siya protektado ng baliw na yun. Kami, prinsipe, ang resulta ay mahalaga. Matagal nang may kaguluhan sa korte. Sa kayabangan ng ikatlong kapatid at ni Duke Jiang, kailangang iparating ang balita kay Juan. Bantayan sila. Ako. Bakit ka rito? Nakita kong nagmamadali kang umalis kaya maraming bagay ang hindi mo nadala, kaya dinalhan na kita nito. Ay, oo pala, nakalimutan kong magtalada ng mga tagapaglingkod para sa'yo. Dong Xue, suklayin mo ang kanyang buhok. Ibang babae, ayokong may ibang humahawak. Dong Xue, kailangan kong humanap ka ng ibang tao. Sige. Hindi mo hahayaang hawakan ka ng ibang babae. Ibig sabihin, gusto mong ako ang humawak sa'yo at gusto mong ako ang magsuklay ng buhok mo, hindi ba? Wala kang hiya! Napakadali para sa iyong sabihin ang mga bagay na yan. Talaga? Huwag paglaruan ng buhok ng lalaki. Paano naman naging basta-basta? Kayang-kaya kong panagutan ng lahat. Halimbawa,
Maaari kang maglaan ng iyong sarili sa akin. Ikaw ang mananagot para rito? Bakit ako pa ang dapat na maglaan ng sarili ko sa'yo? Kalabasa, gusto mong ilaan ko ang sarili ko? Sa halip na tuksuhin ako, mas mabuting pag-isipan mo kung paano mo haharapin ang pamilya Jiang. Dahil sa ginawa mo sa kanya ngayon, hinding-hindi ka nila palalampasin. Ano ba ang ginawa kong masama? 2 beses mo siyang niloko, pero nagagawa mo pa ring magkunwaring inosente. Sa itsura ng binatang ito ngayon, mukhang kaakit-akit siya. Anong tableta ang ipinainom mo sa akin? Ginamit ko ang panloob kong lakas para suriin ang ugat, pero walang senyales na nalason ako. Hawthorne honey pill yan. Hindi nakakalason at nakakatulong pa sa panunaw. Madalas ko yung ginagamit para suyuin ang pamangkin ko. Hindi ko akalain na epektibo rin pala sa isang cultivator na tulad mo. Kung ordinaryo ang anak ko, kasalanan ko. Kung gayon, paano akong madaling nakahuli sa'yo na may kakayahan namang suriin ang mga ugat sa kabila ng ganoong kahusay na pangangatawan? Bakit hindi ko na lang samantalahin ang pagkakataong ito para sabihin sa kanya ang aking pagkatao nang hindi na niya kailangang umarte ng ganito? Ako? Hayaan mo na. Dahil gusto mo nang maging monghe, siguradong meron kang alitan sa pamilya mo o merong sikreto tungkol sa iyong pinagmulan na hindi mo masabi? Kung ayaw mong magsalita, hindi rin kita pipilitin na magsalita. Nais mo bang manatili muna rito sa ngayon? Hanggat hindi ka isang espiya mula sa ibang bansa, sisiguraduhin kong iingatan kitang mabuti at walang mangyayaring masama sa'yo. Ano ba ang ibig mong sabihin sa madali? Gusto mo bang makipaglaro sa akin? Oh, gusto kitang kalaro? Bakit ayaw mong pumayag? Sabi ni Itay, kapag nag-asawa ang isang babae at inapi siya ng pamilya ng asawa niya, kaya niyang ipagtanggol ako. Kung hindi maganda ang trato sa akin ng ibang pamilya, pupuntahan niya sila. Pero kung sa pamilya ng hari ako mapupunta at hindi maganda ang trato nila sa akin, wala siyang magagawa. Ikaw lamang ang tanging kaibigan ko. Kung ipinagkasundo ka sa iba, hindi na kita makakasama sa paglalaro. Huwag mo na rin akong hahanapin pa mula ngayon. Simula noon, totoo ngang hindi na niya ako muling hinanap. Malinaw na ayaw niyang masangkot sa pamilya ng hari. Kahit sabihin pa, baka ayaw na niyang gamitin pa. Ano? Kasi dati, bago ito mangyari, Binibini, marunong siyang mag-ayos ng buhok. Ito. Mahal, tingnan mo. Manatili ka na. Ha? Sige, ikaw naman, husayan mo. Pagsilbihan ng binata, kada buwan, dadagdagan ko ng 3% ang sahod mo. Gagawin ko ang lahat. Kung ganoon, aking mahal na maliit na anghel, magpahinga ka na lamang ng husto at ikaw ay magpalakas. Paumanhin, prinsipe! Nang walang utos ko, huwag ibubunyag ang aking pagkatao. Masusunod. Nakalusot ka sa udang, matalino ka rin pala. Puprotektahan ko ang prinsipe kahit mamatay. Bago mag-umaga, ihatid ang liham na ito kay Zisu sa pamilya Qin. Kaya mo? Mahal ko, hindi kita masasamahan sa mga araw na ito. Kailangan kong dumalo sa piging ng taglagas ng palasyo. Sasama ako. Hindi kita pwedeng isama ngayon. Makikipagkita ako sa prinsipe. Hindi titigil si kuya. Kailangan nating maghanda. Dapat muna tayong maghanap ng tiyempo para makita sina ama at ina. Bakit? Nagsiselos ka ba ngayong narinig mong makikipagkita ako sa prinsipe? Hindi. Anong hindi? Habang binabanggit ko ang prinsipe, lalong humihigpit ang kunot ng noo mo. Tingnan mo ito, halos maging tsuwan na. Huwag ka lang magselos, ha? Akin ka lang. Kahit pa walang kapantay na kagandahan ng prinsipe, ikaw pa rin ang gusto ko, hindi siya. Bakit ayaw mo sa prinsipe? Bakit ayaw mo sa prinsipe? Dahil malalim ang palasyo,
mag-aagawan lang kami sa pagmamahal ng isang lalaki. Mas masaya nang maging malaya at maglakbay sa mundo. Ayaw niyang masangkot sa pamilya ng hari. Kung malaman niya ang pagkatao ko, baka paalisin niya ako sa Wumanor. Anong nangyari? Ganyan ang itsura niya? Para bang sinapian ko ang kanyang kaluluwa? Isuot mo, Wang. Sasama ako sa'yo. Munting Melon, naghahanap ka ba ng pagkakataong tumakas? Hindi ako nagtangkang tumakas. Ang tanging nais ko ay ang makasama ka. Kung gusto mong sumama, sige lang. Siguraduhin mong suot ng maayos ang iyong belo. Ikaw ay akin, at kahit sino ka pa, o kahit saan ka pa magtungo sa dulo ng mundo, sisiguraduhin kong maibabalik kita. Anong nangyayari sa'yo? Bata pa lang ako, marunong na akong magbasa ng palad. Hayaan mong suriin ko ang iyong palad. Aha! Tila ako nga ang kakulangan sa iyong buhay. Nako, mabuti na lang at natagpuan kita at bibigyan mo pa ako ng harik bilang gantimpala. Anong nangyayari? Bakit huminto ang karwahe? Binibini, iniutos kay General Jiang na sugpuin ang mga bandido kaya may harang dito. Opisyal na daan ito. Walang balitang nanggugulo ang mga bandido rito. Sila siguro ang pakay. Huwag kang matakot. Diyan ka sa karwahe. Wala silang magagawa sa'yo. Baka di lang umabot sa Royal Autumn. Moxiang, anong sitwasyon na yon? Binibini, kinubkob na nila tayo sa loob at labas. Ha? Ang ikalimang kapatid, sa ilang araw na hindi natin pagkikita, mas lalo ka pang naging maningning at kaakit-akit. Tigilan na, anong gusto mo? Utos ng ikatlong prinsipe na sugpuin ang mga bandido. Di ko inakalang mahaharang ko ang karwahe ng ikalimang kapatid. Kung nagpupugot ka ng bandido, hindi kita abalahin, Shizzy. Pakiusap, padaanin kami. Hindi maaari. Ang pinuno ng mga bandido ay tuso at mapanlin lang. Kailangan naming halughugin ang karwahe. Baka nagtatago siya sa loob. Taano kung ayaw ko? Ituturing kang kasabwat. Gumintian. Tingnan mo kung paano kita papatayin gamit ang sarili kong mga kamay. Kung ipipilit mo iyan, ikalimang kapatid, huwag mo akong sisisihin kung mawala ang aking paggalang. Mga tauhan, halughugin niyo ang karwahe. Subukan mo, Jiang Yuan. Huwag mong isipin na hindi ko alam na wala kang alam sa pakikipaglaban. Inutusan kang sugpuin ang mga bandido, pero ginagamit mo lang yan para magplano ng iligal. Mali ka, kapatid. Ang ikatlong prinsipe, personal pang lumaban sa mga bandido? Hindi ka ba natatakot sa kanilang kalupitan? Hindi ko inaasahan ang ganun mong pagmamalasakit. Matatalino tayo, kaya alam mo na siguro ang dahilan ng pagparito ko. Hindi ko alam. Kung gayon, mag-usap tayo ng diretsahan. Itong pinsan ko ay walang pinagkatandaan. Bilang nakatatandang kapatid, naparito ako para ayusin ang gulo at magkabati na ang ating mga pamilya. Ngunit ang kilos ng prinsipe ay tila pananakot, hindi pamamagitan. Ikalimang kapatid, huwag kang mag-alala. Nandito ako para protektahan ka. Dalhin sila rito. Yan lang! Yan lang! Bakit ka rito? Ipinadala ako ng prinsipe para pag-usapan kasal natin. Binibini, dinala ng prinsipe si Sun Qiangqian. Narito ba talaga siya para ayusin ang lahat? Hindi siya ganon kabait. Ipinapunta niya si Sun Qiangqian dito para ipapatay. Dahil kapag namatay si Sun Qiangqian, wala nang dahilan para itulak ang kasal. Jiang Yuan, patayin mo siya. Si Sun Qiangqian, bilang anak ng isang traidor, sinira niya ang alyansa, ipinahiya ang prinsesa ng Xiao at nagtangkang mag-aklas. Nararapat siyang mamatay. Yue lang! Iligtas mo ako! Yue lang, huwag mo akong sisisihin, Third Prince. Maawa po kayo! Kamahalan, huwag kayong maging malambot ang puso. Gawin niyo na! Wag. Kung mayroong dapat sisihin, tanging si Wu Mingtian lang iyon. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti ko siya para sa'yo. Para lang sa kapangyarihan, ang sama-sama ng kapatid ko, kasuklam-suklam. Binibining Wu, nasiyahan ka ba sa kinalabasan? Hindi ka karapat-dapat. Huwag mong ilagay sa akin ang dugo. Sa ulo ko, sa danyang kasamaan. Di ka ba takot parusahan ng langit?
Binibining Wu, mukhang mali ang iyong sinabi. Ako'y narito upang tulungan kang makamtan ang katarungan. Ngayon na nalutas na ang problema ni Jiang Yuan, ang sa iyo naman ang kailangan nating ayusin. Tama ba? Huwag kang umasa. Kung galawin mo siya, patayin mo muna ako. Binibining Wu, nalinlang ka ng salarin. Hindi kita sinisisi. Hulihin ang salarin, huwag saktan si Binibining Wu. Tingnan natin kung sino ang mangangahas kumilos. Mayroon akong token na personal na ipinagkaloob ng emperador. Gagamitin mo ang token ng aking ama para takutin ako, Binibining Wu, pag-isipan mo. Ang daan sa unahan ay puno ng hirap. Kung ididiit mo ang iyong kagustuhan, huwag kang magsisisi. Tama na ang salita, paalisin mo kami. Kabi. Kamahalan, papayagan mo silang umalis? Walang silbi. Nakalimutan mo na ang iyong misyon. Makinig kayong lahat. Sasama kayo sa akin upang sugpuin ang mga bandido. Mag-init ka. Kuya Xiao, ang kamay mo? Ayos lang ako. Itong si Xiao Kangye, walang pinipiling paraan sa kanyang mga kilos. Mukhang lubos siyang desididong kalabanin ng aming pamilyang Wu. Xiao Kangye, nawawala ka na ba sa iyong katinuan? Binibining Wu, nasaktan ka ba? Mga walang hiya? Bulag ba ang kuya mo? Kapag sinaktan ninyo ang aking babae, babayaran ninyo ito ng buhay ng buong pamilya ninyo. Teka, dati, ako palagi ang nagpoprotekta sa iba. Ngayon lang may isang lalaki na handang isantabi ang kanyang buhay para protektahan ako. Ang sugat mo? Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Lumabas ka agad. Hindi, sabay tayo aalis. Hanggang kamatayan, ipagtatanggol namin sila. Wu Mingtian, kapag ang alipin mo'y humakbang, parurusahan ko kayo ng pagsuway. Patayin sila ngayon. Matagal kaming inaalagaan ni Binibini. Kung wala siya, matagal na akong patay. Ngayon, handa akong ibuwis buhay ko para sa kanya. Bagamat siya'y mapusok, ang mapagkaisa ang buong Wu, hindi dahil sa takot o kapangyarihan, ay hindi magagawa ng karaniwang babae. Menyaw, para makuha ang magnanakaw, unahin ang pinuno. Wu Mingtian, baliw, paano mo nautusan ang mga sundalo na saktan ako? Manahimik ka. Ang lakas ng loob mo. Anong ikaw? Xiao Kangye? Ang ama ko'y nakikipaglaban para sa bansa. Tapos dadalhin mo ang daming bantay para apihin ang isang babae? Sasabihin ko sa buong kabisera ang ginawa mo. Tingnan natin kung sino ang kaniniwalaan ng iyong ama. Mingtian, talagang naglakas loob ka? Ha? Makinig kayong lahat. Hindi niya ako magagawang saktan. Palibutan ninyo at paulanin ng mga palaso ang lalaking iyon na nakamaskara at patayin. Ibunyag mo! Sige ma, ibunyag mo! Tigil na! Ayaw niyo na bang mabuhay? Shinzisu, bakit ka nandito? Mahal na prinsipe, nasa hangganan ng ama at kapatid ni Binibining Wu. Ang emperador ay nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, kaya inutusan niya ako upang protektahan siya. Paano binabantayan ni Zheng Shangqing ang aming pamilya? Sino ang pinoprotektahan mo? Shinzisu, ikaw. Nabulag ka na ba? Hindi mo ba nakita na binihag ang prinsipe? Tiyak na inabuso ng ikatlong prinsipe ang kanyang pagiging prinsipe at napilitan lamang kumilos si Binibining Wu. Ay, oo, tama, ganun nga. Ginong Qin, maayos akong naglalakad sa daan nang biglang itong ikatlong prinsipe ay parang nabaliw at walang puso niyang sinira ang aking karwahe. Kung hindi ako iniligtas ng aking alaga, baka hindi mo na natupad ang utos ng emperador ngayon. Talaga? Tingnan mo! Si Ashen, pinrotektahan ang dalaga ko. Ginoo, nasugatan ka ba? Malubha ba ang iyong sugat? Naku, masakit ba yan? Tingnan mo, ang malambot at maputing kamay ng aking minamahal ay nasunog at duguan. Nakakadurog ng puso. Ay naku, talagang nakakapangilabot ito. Bakit parang pamilyar sa akin ang tindig ng taong ito? Tungkol sa nangyari ngayong araw, ako mismo ang magbibigay ng tumpak na ulat sa emperador.
Mga tao, bilisan ninyo at tingnan kung gaano karami ang nasugatan mula sa pamilya ng Duke ng Wu. Oh, tama! Bilisan ninyo, tingnan natin kung ilan ang nasugatan sa aming pamilya Wu. Sandali na lamang at ang prinsipe ay magsusumbong na sa emperador upang makakuha tayo ng sapat na bayad pinsala. Hoy Mingtian, niloloko mo ba ako? Ay oo, at kailangan mo ring bayaran ang kamay ng alaga ko, ha? Oo, kailangan itong bayaran at palitan ng lahat ng nawala. Prinsipe, bakit? Ayos lang, medyo namulikat lang ako. Ay, oo nga pala. Prinsipe, tingnan mo. Espesyal itong karwahe ko. Mabilis at inuupahan. 1,000 pilak ang halaga. Pero ngayon, sinira niya. Paano aabot sa 1,000 ang pagkayos ng karwahe? Tama, hindi ito 1,000 pilak dahil ang halaga nito ay 1,000 ginto. Huwag kang mag-alala. Ang nangyari ngayon ay ipapaalam ko mismo sa emperador at ang emperador na ang hahatol ng patas. Tama, napakabuti ng emperador. Ang prinsipe ay may matuwid na paninindigan, kaya't ang isang hamak na tulad ko ay hindi hahayaang malugi. Sayang lang, 1,000 ginto pa naman itong karwahe ko. Prinsipe, hihintayin kita. Tara! Nasugatan ka ngayon, kaya magpahinga ka na ng maaga. Maliit na sugat lang ito sa akin, hindi malala. Ang mga babae ay hindi dapat peklatan. Kailangan mong magpagaling mabuti. Ako nga ang nagdulot ng kaguluhan sa kanya, subalit sa gitna ng panganib, buong tapang niya akong ipinagtanggol sa kanyang likuran. O, munting kalabasa, bakit mo isinantabi ang sarili mong kaligtasan upang ako'y ipagsanggalang? Noong una, hindi ka rin ba katulad ko? Ang ikatlong prinsipe ay lubhang mapaghiganti at hindi niya madaling palampasin ang anumang bagay. Hindi ka rin ba nagkaroon ng laban sa kanya dahil sa akin? Munting kalabasa, masasabi nating pareho nating naranasan ang buhay at kamatayan. Hindi mo pa rin ba ibubunyag sa akin ang iyong pangalan? Huwag hawakan! Gusto kong hawakan! Hindi mo ba alam na hindi ikaw ang una kong minamahal na alaga? Kaya huwag kang magulat at magpakumbaba ka na lang. Sino? Siya ay isang pasaway na kuting. Napakaliit pa lang, subalit ang kanyang pagiging mailap at hindi mapapaamo ay likas na sa kanya. Dahil dito, pinangalanan ko siya ng munting alaga. So? Pagkatapos nito, lumaki na siya, tumakbo at hindi na kailanman bumalik. Ngayon, hindi mo pa rin sinasabi ang iyong pangalan. Balak mo rin bang umalis at hindi na magpakita? Ang dami mong sinabi para lang malaman ang pangalan ko. Sabihin mo na. Ako si Mingsheng. Kung nais mo, tawagin mo na lang akong Asheng. Anong klaseng Sheng? Isulat mo para sa akin. Tumayo ka muna. Ayoko. Babangon ako kapag tapos ka ng magsulat. Malaki ang inaasahan ng iyong magulang sa iyo.
Umaasa silang ikaw ay magiging pinagpala ng malalim na kapalaran, may pinagmulan ng pamilya at talento, at pasanin ang mabibigat na responsibilidad. Bakit mo naman iisipin ang mga ganoong bagay at tila makita ang katotohanan ng mundo? Hayaan mo na. Kung ayaw sabihin ni Ashen, hindi ko natatanungin. Pero, pwede mo bang sabihin sa akin ang iyong apelyido? Ano sa tingin mo? Hindi mo ba sasabihin ang iyong apelyido? Meng Tian, maghintay ka pa ng kaunti. Hindi pa handa ang lahat. Ayos lang, kahit na ikaw pa si Xiao Guiguai o si Ashen, ang mahalaga sa akin ay ikaw. Dati, dahil sa mga ginawa ko, nadamay at naabala ka. Mula ngayon, aayusin ko ang lahat, poprotektahan kita, at hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. Hindi ka naging pabigat. Matagal na akong nagsanay ng paglilinang ng espiritual upang makatulong sa pagkontrol ng aking mga damdamin, ngunit sa kasalukuyan, tila nawawalan na ako ng pagpipigil sa sarili. Galing lang ako sa palasyo para tulungan ka. Ba't di mo ako sasalubungin? Ang dumi-dumi mo, baka magkabutas na ang bituka mo. Dahil sa katayuan mo, di ka mapuntahan ng hayagan. Kamusta sa palasyo? Ang prinsipe ay nakatanggap ng 25 hampas. Pamilya Jiang at prinsipe, pinadmulta ng tig 10,000 ginto, ipadadala sa mansyon ng Wu bukas. Sinaktan ka niya, kulang pa ba ang 25 palo? Naku, sabihin na nating isa pa rin siyang prinsipe. Hindi pa ba sapat ang 25 palo? Oo nga pala, anong plano mo? Papunta ako rito. Nakita kong tinipon ng dalaga ang ilang katiwala para magpulong. Pulong? Base sa karanasan, tiyak na may malaki siyang gagawin ngayon. 3 taon na ang nakalipas noong una siyang nagpatawag ng pulong, siya ay naging pinakamayaman sa lungsod ng Wuyang. Pagkatapos, sa tuwing siya ay magpapatawag ng pulong, may negosyanteng nalulugi at ang ari-arian nila ay sinasakop niya at nagiging pag-aari ng pamilya Wu. Ang sinapit niya ngayon ay hindi matutumbasan ng bayad pinsala. Gusto niyang malugi ang ikatlong kapatid. Kaya, ang pagpapatawag niya ng pulong na ito ay hindi pangkaraniwan. Ipadala ang 3 lihim na sulat na ito sa pamilya Wang, pamilya Jin at sa aking ina at sabihin sa aking ama't ina na bilisan ang pagpunta. Ngayon, handa na akong makipag-agawan sa kapangyarihan sa aking ikatlong kapatid. Ang aking ama't emperador, labis kang pabor sa Wu. Pinarusahan si Tiyuhin Junkun, prinsipe, interesado si Qin Zisu sa kapangyarihan ng Duke Wu. Kung di tayo kikilos. Paalala pa ba mula sa iyo na walang silbi? Kung di mo lang ginalit si Wu Mingtian dahil sa babae sa Jiao Fangxi, di ako mapupunta sa ganito. Kamahalan, patawad. Patay na si Changqi. Bilang lingkod, gagawin ko ang lahat para hindi na magkamali. Bumalik ka at sabihin kay Duke Jiang na si Zisu ay palihim na nagpadala ng sundalo sa kabisera. Ipaalam mo sa Liao na maghanda bilang suporta. Sige. Bini-bini, ito. Hindi ba tuluyan na nating kinalaban ang Third Prince at ang pamilya Jiang? Kung kinalaban, edi kinalaban. Tutan, hindi na natin maiiwasan ang mga kapahamakan ngayon at darating pa rin ang iba sa hinaharap. Bini-bini, dumating ang imbitasyon mula sa pamilya Qin. Inaanyayahan kanila sa piging ng iyong kaarawan. Totoo ba ito? Napakagaling! Saktong-sakto, nitong mga nakaraang araw, nakakuha ako ng ilang bagay mula sa ikatlong prinsipe. Negosyo, iaalay ko ito sa prinsipe bilang patunay. Hindi gusto ng prinsipe ang negosyo ng Third Prince. Kung gusto niya, gagawin kanyang prinsesa. Ayoko maging prinsesa. Nagkataon na buwis ito ng Third Prince, kaya ito'y paraan ipakita ang katapatan ko sa prinsipe.
Ikaw lang yata sa mundo ang umayaw sa prinsipe. Ang emperador ay matalino. Sa ilalim niya, ligtas at walang alalahanin ang aming pamilya. Sinasabing matalino rin ang prinsipe, kaya't masisiguro ang aking kaligtasan at mapapanatili ang aming karangalan. Tapos, protektahan ako ng tatay ko ng 25 taon, ng kuya ko ng isa pang 25 taon, at ng pamangkin ko ng 25 taon pa. Andito ako para lang magsaya, hindi para magpakasal. Hindi ba't mas masaya kaysa maglakbay sa mundo? kaya anuman ang aking posisyon o katayuan, sa lahat ng iyong mga plano, wala akong puwang o kinabukasan. Ha? Ano? Ha? Ano ito? Ang ibig kong sabihin, ito? Gaano na siya katagal na ganyan? Ilang araw nang hindi kumakain ng Young Master. Simula nang magkatampuhan kayo, malungkot na siya at walang kagalakan. Ay, sensitibo nga pala itong taong ito. Narinig niya siguro ang sinabi kong maglalakbay ako sa mundo, kaya natakot siyang baka iwan ko siya ng walang kasama. Ano? Kasalanan ko. Kinuha ko na nga siya sa'yo, tapos pinabayaan ko lang siyang malungkot at hindi ko man lang inalo. Tapos sasabihin ko na nagkunwari lang akong nadapa para mapabalik siya sa'yo. Aray! Aray! Ah! Inaakala mo ba na ako ay isang 3 taong gulang na bata upang tratuhin ng ganyan? Aray ko po! Oh, mahal ko, tulungan mo ako! Naku, ang sakit-sakit nito! Aray! Ah! Ha! Ano ba ito? Anong klaseng posisyon to? Nakakahiya. Hoy, Ashen, akala ko kapag nahulog ako, maaawa ka sa akin. Ngunit, ano ba kasing iniisip mo at bakit ka ganyan? Iniisip ko lang kung totoo ba ang lahat ng mga sinabi mo. Oh. Mahal kita, mamahalin kita habang buhay. Pananagutan ko ang lahat para sa'yo. Maaari mo akong paulit-ulit na tanungin tungkol dito, Ashen. Tiyan, ikaw ang humanap sa akin kaya habang buhay hinding-hindi ka na makakatakas. Ashen, nalulungkot ka ba dahil sa sinabi kong lilibutin ko ang mundo at nag-aalala kang baka iwan kita kaya ka nagkakaganyan? Ere. Diretso! Kung gayon, paano mo ako susuklian para rito? Hanggat hindi ka sa sobra, mamahalin pa rin kita. Sige. Ashem, nais na ba talagang mag-sign ng marriage certificate sa akin? Sige po, ganun ba? Hindi ko pipirmahan ang marriage certificate. Tiyan, gusto ko lang malaman pinaglalaruan mo lang ba ako? Siyempre hindi, Ashen. Di pa rin tapos kasal ko kay Jiang Yuan. Kung pipirmahan ko ang marriage certificate na ito, baka idemanda ako ng pamilya Jiang at mabilanggo. Dahil lang sa Jiang? Kailangan kong kumilos agad. Samahan mo ako sa handaan ng pamilya Kim. Pwede ba? Oo naman po. Di ba sabi mo noon, paano kung magustuhan ako ng Crown Prince at gawin akong asawa niya? May naisip na akong paraan. Sa susunod na may magkagusto sa akin, sasabihin ko sa kanila na ang puso ko ay para sa'yo. Okay ba?
Kamahalan, lahat ng ating mga negosyo sa silangan at hilaga ng syudad ay lubusang inangkin na ni Wu Mingtian. Pati na rin ang mga negosyo sa kanluran at timog ay sumama na sa pamilya Wu. Sana pala ay pinatay na natin siya noon pa. Nasaan siya ngayon? Sabi ng espiya, papunta siya sa mansyon ng Qin kasama ang lalaking yon. Your Highness, kikilos na ba tayo? Tara na, lumakad na tayo. Oo nga po, di ba? Binibini, ang tagapagmana ng pamilya Wu, kasama ang kabit niya. Sinong kasama? Ang ikalimang binibini dumating, kasama ang kanyang concubine. Di ko inasahan bait ni kuya kay Wu Mingtian. Binibini. Kailangan kong makatakas at makausap ang general. Iyon pala ang concubine ni Wu Mingtian. Maganda na ang kanyang dating, pero parang seryoso ang kanyang tindig. Tila siya ay isang... Lola, pinsan, hindi natin maaaring ihayag ang ating tunay na pagkatao ngayon. Wala nang panahon para tumakas. Naku, paano kung agad tayong makilala sa mismong lugar? Bakit mo naman tinatakpan ang concubine ni Ate Wu? Marangal siyang panauhin, kawalan ng galang ang tawagin siyang concubine. Lumapit ka! Halika rito. Kuya, huwag natin hilain. Kumusta Ate Wu? Miss Wu nga talaga siya. Hay nako. Ate Wu, matagal ko nang naririnig na ang ikalimang binibini ang pinakamababang uri. Ngunit ngayon ko lang siya nakita ng personal sa kauna-unahang pagkakataon. Matagal ko nang naririnig na si Miss Wu ay wala ng kontrol. Napakasigla niya. Diba? Bakit kailangan niyang magpakilala para bumati? Ito ang resulta. Hindi ko inakalang gagawin niya yon. Binibini, anong nangyari? Wala ang young master. Ano? Dinagdagan ko na ang tauhan ko. Kaya di niyo pa rin kayang bantayan ng isang tao? Nagpagaya. Nagkataya? Parusahan ninyo kami. Anong parusa? Nawawala si Ashen. Hanapin niyo siya. Kapag may nangyaring masama, kayo ang sisisihin ko. Bilis! Bilis! Mahal na hari, mahal na reyna, hinahanap ng pamilya Wu ang Crown Prince. Mukhang mahalaga talaga kay Binibining Wu ang ating Shenger. Haha, dumating na pala ang aking anak. Ehem, ehem. Nagbibigay galang po, mahal na emperador. Shenger, bilisan mo na at alisin ang belo sa iyong mukha. Shenger, si Tian ba ang nagbawal sa'yo na tanggalin yan? Eh? Sutil, mas mababa ba ang utos ko kaysa sa dalaga? Shenger, sinadya mo ba ang pagdalaw sa inyong mahal na emperador at empress ngayon? Mayroon ka bang mahalagang mensahe? Oo, mayroon po. Para sa akin ba ang liham na ito? Ha? Ha, akala ko'y mismo lang ang iyong ama. Ngunit nagbalik ka pala para isumbong ang iyong pangatlong kapatid. Ang tatlong prinsipe at Jiang ay nag-ugnay. May ebidensya. Kung matalino ang ama, dapat niyang siya sa atin. Buong pusong nagsasanay si Shenger at ayaw maging crown prince. Pero dahil kay Tiantian, ngayon ay nag-aalala na siya sa politika. Mahal na emperador, bihira tayo puntahan ni Shenger. Bakit mo siya inaaway? Kaya nga ako nagagalit dahil hindi niya tayo madalas hanapin. Hi! Emperor, Empress, lahat ng gusto kong sabihin ay nasa sulat na ito. Kayo na po ang magpasya kung ano ang dapat gawin. Mauuna na po ako. Haalis ka na agad? Mag-aalala siya pag di niya ako nakita. Hay! Hayaan mo na ang dalagitang yon. Bakit siya nag-aalala? Sige, umalis ka na. Nakita ko si Tiantian, galit na galit dahil hindi kanya makita. Lahat ng lingkod ay nakaluhod. Hay nako, itong batang ito talaga. Ay! Sasang!
Binibini, naghanap na po kami, ngunit hindi pa rin namin makita ang young master. Baka ang kumuha sa kanya ay may impluensya, kaya kahit may nakakita, natatakot silang magsalita sa inyo. Siya sa atin. Isara ang paligid ng Qin Mansion. Walang aalis. Alamin ang mga bisita. Masusunod po, Binibini. Ang ikatlong prinsipe ay dumating na po at narito na siya. Si Shen ay nasa kamay niya? Binibini, ang aming kamahalan ay nais kayong makausap. Wu Mingtian, paano mo nagawang galawin ang aking ari-arian? Nawalan siya ng ari-arian dahil mahina siya. Bakit ako? Wu Mingtian, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Alang-alang sa ating nakaraan, isuko mo lang ang iyong kerida at magpakasal ka sa pamilya Jiang at kalilimutan ko na ito. Huwag na ninyong alalahanin ang mga personal kong bagay, ikatlong prinsipe. Ang gusto kong itanong sa inyo, kinuha ninyo ba ang tao ko? Ano? Kamahalan, nawawala ang kerida ng aking Binibini. Ha, mabuting balita yan. Mas mabuting hanapin mo siya agad. Kung sakaling mapunta siya sa mga kamay ko, tiyak na mamamatay siya. Kung hindi si Third Prince ang kumuha sa kanya, ayos na. Pinayagan ka ba? Ano pa? Ikalimang kapatid, kung hindi ka nasisiyahan sa posisyon bilang asawa ni Jiang Yuan, maaari kitang gawing aking pangalawang asawa. Ano sa tingin mo? Talaga ba? Bakit? Ang ikatlong prinsipe, pumayag na bigyan ako ng posisyon ng pangalawang asawa? Oo, dahil hindi ka nasisiyahan sa pagiging asawa ng tagapagmana ng Jiang, maaari kitang gawing aking pangalawang asawa. Kung gayon, maayos. Tulungan niyo akong tumayo, kamahalan, at ibubulong ko sa inyo. Sige. Gusto mo ba ng traidor? Walang hiya. Wu Mingtian, anong kabastusan? Hindi lumuhod at niloloko pa ako? Ano ang parusa mo? Ikatlong prinsipe, wala akong kasalanan, wala akong magawa. Kung hindi mo ako pakakawalan, ipapakulog ko sa gwardya at magsusumbong ako sa emperador. Huwag kalimutan ang nakaraang insidente. Paulit-ulit mong binabastos ang royal family. Ipapatay kita. Sige, basta't hindi ka mag-iisip na tawaging mapang-abuso sa kapangyarihan. Gawin mo na. Dahil sa paggalang ko sa iyong ama't kapatid, ipagkakaloob ko sa iyo ang iyong buhay. Ngunit, bagamat makakaiwas ka sa parusang kamatayan, hindi ka makakatakas sa mas magaan na kaparusahan. Ha! Mga kawal, hulihin ang kerida na iyon. Ay nako. Shen, ingat! Qin Zhisu, ikaw na naman. Hindi ba ikaw na naman ang may kagagawan nito? Ang karayom na pilak, hindi ito basta-basta. Kung ano-ano ang naiisip ko. Third Prince, pananakit ninyo ng tao sa tahanan ko'y labag, hindi ba? Hamak ka lang na concubine. Isa ka lang namang hamak na concubine, kaya ano kung patayin ka niya? Third Prince! Grabe ang tayabangan mo, ha? Nagbibigay ka alam po. Magandang araw po. Ama't ina, minamaliit ni Wu Mingtian ang royal family, siya't ang kerida niya ay lumabag. Gago, bilang isang prinsipe, nang-aabuso ka. Hindi ka ba nahihiya? Tumayo na kayong lahat. Laging pinoprotektahan ni Gujia si Shanghai, hindi mang siya ang may gusto. Kawalang galang. Mahal na emperador, di katanggap-tanggap si Wu Mingtian. Ipinahiya niya ang pamilya Jiang, nagpakita pa ng kerida, karapat-dapat siyang mamatay, parusahan po siya. Walang hiya! Ama! Jiner, isa kang prinsipe. Dapat tinutulungan mo akong mag-isip. Hindi yung araw-araw mong pinupuna ang anak ng aking kapatid. Opo, Ama. Tian, halika rito. Hey, kamahalan. Kita kong palingalinga ka. Sino ang hinahanap mo?
ipagpaumanhin, mahal na Empress. Nakita ko kayong dumating, kaya tiningnan ko kung nandito ang Crown Prince. Ang Crown Prince? Tian-Tian, bakit mo naman biglang naitanong ang tungkol sa kanya? Lubha lamang po akong mausisa, mahal na Imperatrice. Ang Crown Prince ay may kinakaharap na problema. Ano? Sino ang makakapigil sa kasalukuyang Crown Prince? Hindi kaya totoo ang mga sabi-sabi na may karamdaman nga siya? At hindi lang direktang masabi ng Imperatrice, kaya sinabi niyang may pinagdadaanan? Talagang nakapagtataka. Kung may sakit ang Crown Prince at hindi siya makakapunta, paanong ang mahal na Imperatrice ay interesado pa rin sa mga nangyayari sa akin? Maliban na lang kung... Mahilig din ba sa chismis ang Imperatrice at Emperador? Tian-Tian, samahan mo muna ako. Ikukwento ko ang mga nakakatuwang ginawa ng Crown Prince noong bata pa. Ano balak ng Reyna? Wala akong balak alamin ang pribadong buhay ng Crown Prince. Mausisa lang ako. Tian-Tian, bakit ka kinakabahan? Malapit na ang kasal mo. Gusto kong tulungan kang maghanda, kaya gusto kitang makausap. Kanino po siya ikakasal? Wuming Tian, kailangan mong magpakasal. Mahal na Emperador, Emperatrice, ayoko po kay Jiang Shizi. Kahit ba sa harap ni Ama, susuway ka sa utos. Sinabi ko bang magsalita ka? Ama, si Wuming Tian ay sumuway sa tradisyon, may inililihim na concubine at lumabag sa utos. Bakit hindi ninyo siya pinaparusahan? Ang labis ninyong pagpabor sa amin ay baka makasama sa ibang opisyal. Interesado ka sa usaping korte? Emperador, nagsasabi po ako ng totoo. Oo, ang panganay na anak na babae ng aming pamilya ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito at maraming ulat ang isinumite. Dapat siyang parusahan, Shunhan. Opo, sa ngalan ng langit, ito ang atas ng emperador. Ang Duke ng Wu ay nagpabaya sa anak, kaya siya ay pagmumultahin ng 5 taon. Ipatupad. Hindi! Ashen! Bini-bini, pinarusahan ko ang aking pamilya. Sumasang-ayon ka ba sa parusa? Mahal na hari, buong puso ko pong tinatanggap. Mabuhay kayo. Ama, alam niyong kakampi ng ikatlong prinsipe ang pamilya Jiang. Bakit niyo kami pinaparusahan? Kaya pala ito ang tinatawag mong concubine na nahanap mo para sa iyong sarili. Kamahalan, siya ang pinili kong ama para sa anak ko. Si Jiang Shizi ay may masamang ugali, hindi karapat-dapat maging ama ng anak ko. Siya ang pinili kong maging ama ng aking anak. Tungkol sa pagpapawalang bisa, wala siyang kasalanan. Kaya, kamahalan, huwag niyo po siyang parusahan. Kaya mo siyang ipagtanggol, ngunit hindi siya ang tipo na basta lang manghuhusga. Shunhan. Opo, Emperor. Sa ngalan ng langit, ito ang Imperial Decree. Ang Duke ng Wu, tapat at makabayan, matagal nang lumaban para sa bansa, haligi ng estado. Bilang gantimpala, iginagawad sa kanya ang 1,000 ektaryang lupain, villa na may hot spring at 1,000 ginto. Ito ang kautusan. Mabuhay ang Emperor! Ang parusa'y mabigat. Galit ang Emperor sa pamilya Jiang at ikatlong prinsipe, kaya sila ginigipit. Tinatanggap ko ang utos para sa aking ama. Naku! Hindi! Malinaw na ang parusa at gantimpala. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Hindi ako nangangahas! Ipinagtatanggol ko lang ang pinsan ko. Kung lahat ng babae ganyan, di ba't kahiya-hiya? Ama, di ba kayo natatakot na baka wala ng karapat-dapat? Sobra ka na. Bilang prinsipe, magulo ang mga gawain mo sa korte at puro ka lang sa usapin ng kababaihan. Bumalik ka at magmuni-muni para sa akin. Hindi mo na kailangang pamahalaan ang Royal Guard. Ibigay mo na kay Zisu ang lahat ng kapangyarihan. Salamat kamahalan. Binawasan ng ama ang kapangyarihan ko sa korte para protektahan kami. Aalis na ako. Teka, kung sakaling gumawa ka pa ng anumang kalokohan sa hinaharap, tatanggalin ko ang iyong balat habang ikaw ay buhay pa. Tsk, naiintindihan ko po.
Tiyan, huwag nang pag-usapan ng kasal mo. Ikwento mo na lang sa akin ang nakakatuwang bagay. Bagamat magkaiba ang panig ni na Empress Qin at Jiang, pareho sila sa palasyo. Paano nasira ng kasal ang dangal ng royal family? Gusto ba akong paalisin ng Imperatrice upang parusahan ang munting halimaw? Naku kamahalan, gusto niyo po bang ikwento ko sa inyo kung paano ko siya inakit para maging aking concubine? Kung gayon, isasama ko na siya. Mas magiging masaya ang kwentuhan kung nandito ang sangkot. Tiyan, Shen, huwag kang mag-alala. Napakabuti ng Imperatrice. Mukhang masaya nga. Kung gayon, isama mo na ang iyong kasintahan. Salamat kamahalan. Bumalik na sa palasyo. Teka. Tara! Sasalungatin niya ang Crown Prince. Kamahalan, pinapalibutan na ni Jiang ang mansyon ng Qin. Hinihintay lang utos niyo. Sasalakayin natin sila. May magnanakaw raw na pumasok. Apo, masusunod po. Ama, ang trono ay para lamang sa akin. Si Shen ay matalino at may paggalang sa sarili. Hindi siya nakikialam sa politika at gusto lang maging monghe. Si Jin naman ay mukhang interesado sa politika pero mas gusto niyang gumawa ng mga kalokohan. Kamahalan, ito ang sandata ng tauhan ng ikatlong prinsipe. Galing Liao? Opo, ang karayom na ito'y may matinding lason. Balak gamitin ng ikatlong prinsipe ito para patayin ang Crown Prince. Kung di ako dumating sa oras, siguro. Kalokohan, isang prinsipe, nakikipagsabwatan sa kaaway at nagbebenta ng bayan at gumagamit pa ng lason para pumatay, Ziso, dakpin agad ang ikatlong prinsipe. Masusunod po. Emperor, huminahon po kayo. Masayang nag-uusap ang Empress at ang aking anak. Gusto niyo rin po bang makinig sa kanilang kwentuhan? Si Shen na walang hangad ay mayroon ng pinapahalagahan. Malayo pa ba ang pag-aasikaso niya sa pamamahala? Mabuti. Hay nako. Tita, sabi nila kaming mga babae, dapat tiisin ang maraming asawa ng mga lalaki. Nung narinig ko yun, bakit? Hindi patas. Kaya nang Jiang na suportahan si Wan, kaya ko rin. Tapos, bakit siya ang itinali mo at hindi ang iba? Kung iba ang nakita mo, itatali mo rin ba? Epe. Tiyan, bakit nga ba ako? Kasi si Ashen ay gwapo. Nang una ko siyang makita, para siyang isang diwata na bumaba mula sa langit. Noong mga panahong iyon, nagpupumilit siyang maging monghe at wala pa siyang asawa o kirida. Isang taong napakalinis at inosente, kaya naisip ko, hindi ba't siya na ang pinakamagandang regalo ng langit para sa akin? Tiyan, gaano ba talaga siya kagwapo? Pwede ko bang makita? Mahal na Empress, patawad. Dahil sobrang lakas ng pamilya Jiang, hindi pwedeng magpakita si Xiao Gua. Baka hindi ko siya maprotektahan. Tiyan, noong ipinanganak ka, nakita kong ang lambing at ganda mo. Bagay na bagay ka sa aking Crown Prince. Ngunit ang iyong ama ay umiyak sa harap ng emperador. Takot na hindi ka mapangalagaan pagkatapos ng kasal, kaya napunta ka sa pamilya Jiang. Empress, bakit niyo po ito binanggit ngayon? Tiyan, kung sakaling kanselahin mo ang kasunduan kay Jiang at ipakasal kita sa Crown Prince, handa ka bang pumayag? Mahal na Imperatrice, ang lingkod ninyo po ay hindi nagnanais na mapangasawa ang Crown Prince. Ang tanging hangad ko lang po ay si Ashen at wala nang iba. Pero hindi malinaw ang pagkatao ng lalaking yan. Tiyan, ibig sabihin ba, kahit ano pa ang katayuan niya, siya pa rin ang pipiliin mo? Kung hindi lamang siya mangloloko, maglilihim, o manlilin lang,
at maging kapat sa akin. Ayos lang sa akin na maging kanya. Kung alam niyang Crown Prince ako, sa tingin niya'y niloko ko siya? Mahal na Emperador, ang Third Prince at Jiang Yuan ay papalapit na kasama ang kanilang mga sundalo. Umalis po kayo agad. Anong sabi mo? Napakasama ng ikatlong prinsipe. Tita Huang, dalhin niyo po si Tito Huang at umalis dito. May mga sundalo ako na tutulong sa inyo na makatakas. Ngayon, wala nang aalis. Hayop, ano ba talaga ang gusto mo? Anong gagawin ko? Gusto kong maging emperador. Shokang nababaliw ka? Pagpatay sa ama, pagkataksil. Kayo ang taksil. Batid ng lahat na malapit ang pamilya Qin sa Crown Prince. Kung papatayin ko kayo ngayon, maaaring ibintang ko ang lahat sa kanya. Sa panahong iyon, makatwiran kong ipaghiganti ang aking ama at mamana ang trono. Kayo ang mga mapaghimagsik na ministro. Ikaw na walang hiya, hindi ka karapat-dapat sa trono. Isang kerida pero napakatapang. Sino ka ba talaga? Di mo dapat malaman sino ako. Mag-ingat ka? Ano? Tusok ang duwag. Shen, di ko akalaing ang Crown Prince ay makikipag-alyansa sa pamilya Wu at hindi magdadalawang isip na maging kirida sa aking tahanan. Tunay na napakatuso mo nga. Wu Mingtian, sa iyong katalinuhan ay hindi mo inaasahan na siya pala ang kagalang-galang na Crown Prince. Akala ko ang Crown Prince ay nakatuon lamang sa paglilinang at walang hangad. Hindi ko akalaing ang paglilinang na ito ay isa lamang pagkukunwari upang mapanatili ang kanyang posisyon bilang concubine. Maliit ang tingin ko sa iyo noon. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Na ang lahat ng ito? Kinano mo? Hindi, Tian, hindi iyan ang iyong iniisip. Talagang mali ang akala mo. Shen! Tian, di kita niloko. Huwag ka nang magsalita. Magtutuos tayo mamaya. Manahimik ka na. Napakawalang palad ninyong magkasintahan. Ngayon, sa iisang pagkakataon, ihahatid ko kayong dalawa sa inyong huling hantungan. Mga gwardiya, siya ba ang taong hinihintay mo? Paano naman nangyari yan? Ikatlong prinsipe, tigilan mo na. Ang mga tauhan ni Jiang Yuan ay natalo na. Sa kakaunting tauhan mo ngayon na nagbabantay sa East Street, malaki ang posibilidad na ikaw ang mapahamak. Imposible! Ang mga Tagaliao ay kakampi ko. Susuportahan nila ako bilang emperador. Sa utos ko lang, sasakupin nila ang palasyo at iluluklok ako. Ang iyong inasahang sundalo ng Liao ay nilipol na ng hukbo ng Wu. Imposible yan. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako naniniwala. Nalaman kong katuwang ka ng kalaban at ipinabatid ito sa Duke Wu at kanyang anak. Ikatlong kapatid, sa tingin mo ba'y wala kang kasalanan? Xiao Kangye, ang lahat ng iyong ginawa ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Crown Prince. Ano? Ano ang sinasabi mo? Inakala kong wala kang interes sa trono, ngunit lumalabas na napakalalim pala ng iyong mga balak. Wala akong interes sa trono. Kung masipag ka at mahal mo ang mga tao, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pero naging malupit ka. Kung ikaw ang mamumuno, magdurusa ang mga tao. Para sa kapakanan ng lahat, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Tapos na ang lahat! Wu Mingtian! Kasalanan mo ito! Ang isang lalaki ay maaaring magkaroon ng 3 asawa at 4 na kabit. Ano ang masama roon? Kung masunurin ka lamang na pinakasalan si Jiang, ano ang naging problema? Pinili mong maging kabit ng Crown Prince, kaya't lubos akong natalo. Ngayon, isasama ko kayo sa aking kamatayan. Wu Mingtian? Shen. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko.
Mula nang una kitang makita, handa na akong gawin ito. Ginawa ko ang lahat sa likod mo, sinamantala ang pagkalat mo ng lason, kumilos ng hindi nararapat, at nagtago sa likod mo sa pagnanais na makasama ka. Wala akong sapat na lakas ng loob na sabihin sa iyo ang aking tunay na pagkatao dahil natatakot ako. Ashen, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka ayaw mo na sa akin kaya natatakot ako. Pero, ubukan. Umataya, iya. Kadaya. Kuya, ang gwapo mo. Anong pangalan mo? Naalala ko na! Ashen! Si Luo Yancy ay hindi nating kamag-anak. Hindi ikaw ang kamag-anak ng lolo ko. Ikaw ang taong inalagaan ko at minahal mula pa noong bata ako. Ashen! Ashen! Lolo! Binibini, ang bagong gamot na ito'y ipinagawa ng emperador para sa prinsipe ng korona. Tatlong buwan na. Magigising pa ba ang prinsipe ng korona? Hanggat hindi siya nagre-reklamo, aalagaan ko siya sa bawat sandali, sasamahan ko siya habang buhay. Pero Binibini, ang kasal mo? Sa buhay na ito, at sa lahat ng iba pang buhay na darating, ipinapangako ko, hindi na ako kailanman magpapakasal sa iba. Hindi ko na isusuko ang aking puso sa kahit sinong tao bukod sa iyo. Ang ikatlong prinsipe ay sumuko na sa kanyang Panginoon at ang pamilya Jiang ay ganap ng nalugmok. Kaya ang kasunduan ng kasal sa pagitan ko at ng pamilya Jiang ay ipinawalang bisa na rin sa utos ng emperador. Tia, hindi ba't matagal mo nang hinahangad ang isang kasunduan sa kasal? Hanggat ikaw ay magising, ibibigay ko sa iyo ang pangako ng habambuhay na pagsasama. Ayos lang ba sa iyo iyon? Tia, Dongsheng. Nakita mo ba ang tiya? Hindi ba't nasa loob lamang ng silid ang prinsipe ng korona? Nawawala si Tia. Ano po ang sinasabi ninyo, Binibini?
Sabi mo, ipinangako mo ang habang buhay na pagsasama. Valid pa ba? Valid pa ba ang pangako ng habang buhay na pagsasama? Anong nangyayari? Nasaan ako? Ano ang ginagawa ko? Hilingin ninyo sa palasyo na itigil na ang usapang ito. Tiyang-tiyang, sa buong buhay ko, ikaw lang ang mamahalin ko.